the toy that we're going to review for today. This is the Turtles of Grayskull, Splinter Skull, Spiritual Sensei, X Teenage Mutant Ninja Turtles collaboration. And as you can see here, wala na nga dyan si Splinter sa loob kasi na-unbox na natin siya nung nag-live tayo. And at the back, we have here a cool artwork ng lahat ng mga characters natin. Ayan, no? Nandun din si He-Man and si Leonardo na binabasbasan ni Splinter. Sa Splinter figure natin, meron tayong buff part na makukuha natin yung body part nung kay Metal Boto. Si Metal Boto is the Boto version yata on this line. On the side, nandun si Splinter na nagpe-pray. And on the other side, nandun si Splinter na ready na mag-attack. On top, window lang na packaging, and at the bottom, barcode and stuff. Dito pala kay Splinter, pag na-unbox natin siya, kasama rin itong kanyang parang manual niya dito. Wala naman nakalagay sa likod. Pero sa harap, yun yung parang remove and swap parts. No? Naka-indicate lang ulit ano yung mga parts na pwede mong ma-remove and ma-swap sa kanya. And may kasama din siyang parang cardboard dito or parang postcard. Yung pinaka-artwork natin sa harap. And some power and skills ni Splinter Skull dito sa pinakalikod. Yan, yun lang. Kala ko nga sticker siya or something pero cardboard lang talaga siya. Pag na-unbox natin si Splinter, kasama lang dito yung mga accessories niya. Unahin na natin itong kanyang alt hands. Alt hand lang pala kasi nag-iisang alt hand lang. Yung left hand lang niya na merong parang weapon wielding na kamay. Ayan, wala nang mga paint doon sa mga nails niya. Yan lang yan. Eh, meron din siya dito accessories na parang spear niya. Ang ganda na parang hindi siya transparent pero hindi rin siya ganun solid na color. Maganda actually. Maganda yung color. Pagka bronze naman yung sa pinaka-handle niya. This one is pwede nating matanggal yan. So, pwede nyo paghiwalay. Dalawa niyang accessories. Let's proceed na sa ating main figure na si Splinter Skull. Check muna natin yung overall details niya. Ayan yung look niya. Ang angas din. Ganda. Machong-macho dito si Splinter. Yan. Oy, ganda ng braids niya sa likod. Cool. Tsaka yung cape niya. Ang ganda ng cape niya. May mga fur pa siya dyan. Let's take a closer look sa face niya. Ang ganda ng eyes. Blue na blue. Makita nyo may ngipin talaga siya doon. Dagang-daga talaga. But the muscles, yung details nung kanyang outfit, and even yung kamay. Sayang lang walang paints yung mga daliri niya. Sana nilagyan ng darker brown or something. Then ito yung kanyang buntot. Rat tail. Yan. So, para sa kanyang articulation, yung head niya is naro-rotate yan 360. Apparently, sa sobrang kapal nung fur ng cape niya dito, hindi niya na magawa. Yung look up niya, meron din naman, pero matigas kasi yung ponytail niya dito, kaya medyo nagkakaroon ng hindrance sa kanyang pag-look up. Yung look down niya, ayan, puro look down na lang siya. Meron ba siyang crid moment? Meron siyang crid moment. And of course, naro-rotate din yung kanyang shoulder na yan. Kung mai-rotate nyo nang hindi nagkakaroon ng hindrance dito sa kanyang fur cape. Next, yung kanyang elbow bend. Ganyan ang pinaka-elbow bend niya. Naro-rotate din yan 360. Yung kamay niya naro-rotate din 360. And merong up na ganyan and down na ganyan. Sa waist niya, naro-rotate ito at 360. And yung kanyang Van Damme split, pwede naman. Pero again, may hindrance sa pinaka-out. Soft rubber naman yung skirt niya pero hindrance pa rin. And then yung high kick niya, hanggang ganyan lang yung high kick niya. Ang baba ng high kick. Yung back kick niya halos wala. And then sa knees niya naro-rotate yan 360 and ito yung pinaka-knee bend niya hanggang ganyan lang. And then yung paa niya naro-rotate yan 360 and may up na ganyan and down na ganyan. Isa pa ang articulation niya is dito sa kanyang tail na pwedeng ma-up and down and naro-rotate din yan 360. Actually pwede nga ma-pop off yung buntot niya na yan. Pero yung pinaka-articulation niya is nandito lang sa pinakadulo. Wala na dito sa end part ng tail niya. Now para sa kanyang accessories, pahawak natin sa kanyang spear. And yan, ganyan ang itsura niya. Hawak niya yung spear niya. Washa! Or, pwede natin tanggalin ito. And then, parang yung pinaka-blade lang ang hawak. Yan, pwede rin. O, di ba? And then yung kabila, ayan, may batuta naman siya sa kabila. Or pwedeng torch. Lagyan nyo ng light effect yan dyan. Well, ang maganda rin dito kay Splinter is that pwede natin tanggalin yung outfit niya. Most especially itong kanyang mabigat at malaking hindrance na furry cape. Ayan, pwedeng tanggalin yan. Yan ang pinaka-itsura naman ni Splinter pag wala yung kanyang cape. Oh, ang ganda. Ito pala yung pinaka-included na buff part from Metal Boto. Check muna natin ito. Meron siyang shell dito kasi na included na pwede
pwede rin maging shield siguro ni Splinter or kahit sinong character na gusto nyong paggamitan nito. Yan, pwede nilang maging shield, which is good din naman eh. Maganda rin, no? Pag hawak nila yung shield. And yung shield na yan, pwede rin natin ilagay dito sa bandang likuran. So, para na siyang turtle rat. Nag-combine na. Naging turtle na si Splinter. And also dito sa buff part na to, pwede rin matanggal itong parang front area niya dito. Yan. And then makikita nyo, yun. Parang body na siya talaga ni Roboto. O, diba? Astig. Tapos parang pa yung mga part siya dito na pwede mong umikot pa yung mga gears niya sa loob. I don't know. Wala naman akong planong kompletuhin to. Pero at least yan yung buff part niya. So, next pa na accessories na pwede matanggal. Of course, itong kanyang armor, plate armor sa harap. Yan, tanggalin natin yan. I-pop off lang muna natin yung head niya. And then, pop off na rin natin yung kanyang katawan. Para matanggal yan. Yan. So, kung wala yung plate armor niya, yan naman na itsura niya. Ang macho talaga ni Splinter dito, no? Ang ganda rin, no? Ang astig. Tapos may mga details pa talaga yung kanyang pinaka-outfit yan, which is good. Okay, so pwede rin matanggal yung pinaka-outfit niya na yan. Pop off lang natin yan, and also itong arms niya. Pwede rin matanggal yan, and then mabarin natin yan. Yan, and also itong belt niya, skirt, pwede rin matanggal yan. Yan, naman, may slit naman yung pinaka-skirt niya sa likod yan. And then, balik natin yan dyan. So yan naman ang pinaka-itsura ni Splinter Sensei. Malamang siguro hindi na magiging makulit yung mga turtles pag ganito katawan ni Splinter, no? Grabe yung macho. Ang ganda nung katawan niya. So yan ang tsura ni Splinter pag wala na lahat ng outfit niya. Para sa height ni Splinter Skull, ang height niya is around mga nasa 6 inches siya. And maganda niya, nag-compare pa natin siya sa iba pa nating figures tulad ng ating retro Masters of the Universe na si King Randor. Ba, mas maliit pa rin si King Randor sa kanya. We also have here our 200X Motuline Merman. Magkakascale sila. And our Masterverse Skeletor. And we also have here our Masters of the Universe Classic line na si Chief Carnivus. Add na rin natin tong loyal subject na Battle Armor Skeletor. So yan ang ating height comparison. If you are planning to avail these Turtles of Grayskull Splinter Skull, ang price range niya is around 1,500 up to 2,200 pesos. Depende na lang again kung saan specific market kayo makakuha ng Splinter nyo na to, or makakuha na rin kayo ng nakasale na siya. We have it now, guys. Yun na ang ating Turtles of Grayskull, a Masters of the Universe X Teenage Mutant Ninja Turtles collaboration Splinter Skull. What do you think of this Splinter? Is it a go for you or no for you? Whatever thoughts, please comment it down below. But for me, kaya ako kinuha itong Splinter na to, well, wala akong plano na mag-complete or kumuha ng collection ng buong Turtle X Masters of the Universe. Kasi hindi naman yun yung pinaka-mainline ng collection natin. Pero nagustuhan ko itong Splinter na to with his head sculpt talaga. And knowing na ang dami rin pala niyang kahit paano accessories na pwede nating ma-play around sa kanya. So parang na-entice rin ako na kumuha. And dahil animalistic look nga siya, I think itong Splinter na to is magandang addition sa overall collection ko.